Wellman TV. Marshall Ortega. Like ka naman dyan, idol. Kabanata 551. Lumipat ang aking aso sa kanyang paa. Mabilis na tinungo ni Marshall si Marissa, dahan-daang idiniin ang ilang mga pressure point sa kanyang binti. Marissa, nakagat ka ba ng aso? Napabuntong hininga si Marissa habang sinulyapan ang natapon na almusal sa lupa. Marshall, let's go. I'll grab you another breakfast. Napatingin si Marshall sa babaeng nasa tapat nila. Nakagat ba ng aso mo si Marissa? Ang babae, na may hawak na tali ng aso, ay walang pag-iisip na hinayla ang kanyang nahati niyang talukap habang nakatingin kay Marshall, na nakasuot ng sobrang laki na shorts. Paano mo nasabi na kinagat siya ng aso ko? Nagpa-practice ng dance moves ang aso ko sa plaza. Lumipat lang ito sa binti niya. Siya ang naglalakad sa maling lugar. What the hell? Inilipat. Si Marshall ay naiwang ganap na naguguluhan. Ang mga taong nanunood ay pare-parehong natigilan, ang kanilang mga isipan ay puno ng mga mapang-asar na salita. Ang ganyang walang hiyang loika. Napaka-mind-blowing. Bigyan siya ng tungga, at malamang na manalo siya ng Nobel Prize. Ang kanyang aso ay malinaw na nakagat ng isang tao, ngunit kahit papaano ay ginawa niya ito sa kanyang dalawang aso na lumipat lamang sa binti ni Marissa. What the hell? Paano niya naisip ang mga salitang ito? Sinadya sana ni Marshall na humingi ng tawad ang babae at matapos ito. Ngunit sa halip, ibinuko niya ang kanyang bibig at agad na naglabas ng kalokohan. Hindi ako makikipagtalo sa isang tulad mo, isang lalaking walang modo. Napamura ang babae nang makitang nakatayo doon si Marshall na nakatulala. Sabihin mo lang sa akin, magkano ang gusto mo? Kilala ko ang mga katulad mo. Nagsusumikap ka lang manggulo sa harap ng mayayamang kapitbahayan natin para mangikil. Tumaas ang isang kilay ng babae, tinitigan si Marshall at Marissa pataas-baba na may halong panghahamak. Ang kanyang mabigat na pulbos na mukha ay halos nagpapakita ng kanyang saloobin. Mayroon akong maraming pera, itatapon ko sa iyo ang ilang mga kaawa-awang tanga at tapos na. Napahawak si Marissa sa braso ni Marshall. Umalis na lang tayo, Marshall, it's not worth it. Oh, cut the act. Name the price na lang ha. 2,000. Napailing si Marissa. Miss, hindi tungkol sa pera. Napangisi ang babae. Sinusubukang kumilos ng marangal habang nandito ka sa labas na nanloloko ng mga tao. Anong biro? Lumalabas ng napakaaga para humila ng scam, dapat umamin, medyo dedikado ka. Kung ang lahat ng pagsisikap na ito ay hindi para sa pera, ano? 2,000. Hindi sapat. Fine, 5,000. Gagawin ba iyon? Nginitian niya si Marshall. Kunin mo ang iyong telepono at hilahin ang iyong app sa pagbabayad. Ang mapagbigay at ipadala ito sa iyo. Ikaw ay bata pa, ikaw ay mukhang kalahating disente, ngunit narito ka, na nanlaloko ng mga tao. Hindi ka ba nahihiya? Hanapin mo. Dahil doon, yumuko siya, at agad na sumandal ang dalawa niyang aso para dilaan ang mukha niya. Oh, sweeties, kumain ka na naman ba ng tae ngayon? Sabi ko sayo, bawal kumain ng tae. Kung gagawin mo, mawawala ang iyong maliit. Wiwis. Naglabas siya ng tissue mula sa kanyang bag, pinunasan ang tae sa bibig ng kanyang mga aso, at pagkatapos ay ginamit ang parehong tissue sa kanyang sariling mga labi. Og! Muntik nang masuka si Marshall. Baka siya na rin ang kumain nito. No wonder mabaho ang mga salita niya. Napasulyap ang babae kay Marshall, napansin niyang hindi pa rin ito kinukuha ang kanyang payment app. Sa mayabang na tono, she sneered, 5,000. I'm practically gifting it to you. Take it or leave it. Walang pakialam na sagot ni Marshall, keep it. But I am going to shut that foul mouth of yours. Smack. Sa isang sampal, natamba ang babae sa lupa. Agad na napaatras ang karamihan sa gulat. Ikaw, sinaktan mo ako. Sa wakas ay natigilan ang babae sa gulat. How dare you hit a woman? Mahinahong pinunasan ni Marshall ang kanyang palan. Hindi ka babae, isa kang walang hiyang peste. Marissa, alis na tayo. Sa tingin mo makakaalis ka na lang pagkatapos mo akong saktan?
Walang pagkakataon. Tumigil si Marshall sa kanyang paglalakad. Oh, at anong balak mong gawin dyan? Pagsisisihan mo yan. Kapag nakarating na ang asawa ko, babayaran kita. Sigaw ng babae, galit na galit ang boses habang nakaupo sa lupa. Pagdating ng asawa ko dito, 3 nagpapalimos sa iyo. Walang magawang umiling si Marissa. Marshall, nagkagulo na naman ako ngayon. Humalaklak si Marshall. Hayaan mo ang asawa mo. Calm. Mabilis na kinuha ng babae ang kanyang telepono. Hubby, inatake ako sa gate ng villa. Bilasan mo at pumunta dito. Woo! Sa sandaling iyon, isang babae na humigit kumulang 40 taong gulang ang nagtulak sa kanyang mga tao. Nakita niya si Marshall at mabilis na lumapit. Mr. Ortega, nakauwi ka ngayon. Tumango si Marshall. Ms. River, ikinagagalak kitang makita. Ang babaeng ito ay si Casey River, ang asawa ni Brad Yale, ang vice-presidente ng Harmon Field Chamber of Commerce. Siya rin ang CEO ng Harmon Fields Windstorm Group. Minsan na siyang nakilala ni Marshall sa villa ni Don. Ang Rivers ay isa sa mga nangungunang pamilya sa Harmon Field, na nagreranggo sa mga piling tao. Ang kanyang asawang si Brad ay nagmula sa isang hamak na background. Magkaklase sila sa kolehiyo, at nang maglaon, nagpakasal siya sa Rivers. Sa suporta ni Casey, si Brad ay naging vice-presidente ng Harmon Field Chamber of Commerce. Ibinaling ni Casey ang atensyon kay Marissa. Mr. Ortega, pwede ko bang itanong kung sino ito? Ms. River, this is Marissa Holt, pakilala ni Marshall. Hi, Marissa. Anong nangyari sa paa mo? Napatingin si Casey sa babae at sa kanyang dalawang aso, mabilis na pinagtagpi-tagpi ang mga gamit. Naiintindihan niya ang nangyari. Nakagat ng aso ng babae si Marissa. Excuse me miss, pero kinagat siya ng aso mo. Bago pa matapos si Casey ay sumabog na sa galit ang babae. Lagi namang maganda ang ugali ng baby ko. Paano mo masasabing kinagat siya nito? Buti na lang lumipat ang ngipin ng baby ko sa binti niya. Got it. Gusto mong mang-scam pero hindi na kailangang gumawa ng lahat ng mga pekeng palusot na ito. Bibigyan ko lang siya ng pera at tapos na, ngunit pagkatapos ay sinaktan niya ako. Hindi pa ito tapos. Sa wakas ay napansin ni Casey ang pamamaga sa mukha ng babae. Ibinaling niya ang atensyon kay Marshall. Realizing Marshall was obvious angered, she added, Miss, advise you take the pre-property? Kung hindi, kahit sinong dalhin mo dito, hindi mo kakayanin ang conancy kung saan. Hindi mo kaya. Ngumisi ang babae. With these pathetic losers. I don't believe they can anymore. Ngayon, kung hindi siya humingi ng tawad sa akin, pagdating ng asawa ko, hindi niya maiisip si Casey, kahit na magpakita ang asawa mo, kailangan niyang umatras. Sabi nila, ang isang matalinong asawa ay nag-iingat sa kanyang asawa sa gulo. Kahit sinong lalaki na mapunta sa isang babaeng katulad niya, sa huli ay mapahamak din siya. Kung magpapakita ang asawa mo, lalala lang ang mga pangyayari. I'll give you one last piece of slice, sorry to Marissa and Mr. Ortega now. Napasigaw ang babae, haha, narinig ko ang pagdating ng asawa ko tapos ngayon natakot ka, tama kong natatakot ka. Pumunta ka dito at humingi ng tawad sa akin at sa mga aso ko. Biglang nagalit si Casey. How dare you insult Mr. Ortega? Sino ang asawa mo? Gusto mo bang mamatay? Ngumisi ang babae, sino ang asawa ko? Ha, magugulat ka kapag sinabi ko sa'yo. Ang asawa ko ay si Brad Yale, ang Vice President ng Harmon Field Chamber of Commerce. Natigilan si Casey saglit. Ang asawa mo si Brad Yale. Tama. Nagulat ka ba niyan? Hinaplos ng babae ang magulo niyang buhok at minisyon. You think you can scam me? Are you out of your mind? Tumayo si Casey, natulala saglit. Sabihin mo ulit, sinong asawa mo? Umiling-iling ang babae. Asawa ko si Brad Yale. Vice-presidente ng Harmon Field Chamber of Commerce. Inilibot ni Marshall ang kanyang mga mata. Aba! Talagang nakabangga ako ng isang taong nagtatangkang mang-scam sa titulo ng kanyang asawa ngayon.
Kabanata 552. Bakit amoy ang iyong bibig ngayon? Nanginginig sa galit si Casey. Sa pagtingin sa mahinhin na gawin ng babae, nahulaan na niya ang karamihan sa sitwasyon. Sa kabila ng galit na galit para mawala ang kanyang galit, naroon si Marshall sa tabi niya, kaya kailangan niyang pigilan ang kanyang emosyon. Natatakot siya na kapag nawalan siya ng kontrol dahil sa galit, masisira niya ang imahe ng isang Pino, intelektual. Babae. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao, sinusubukang pigilan ang kanyang galit, at binigyan si Marshall ng isang nakakainis na ngiti. Mr. Remy, parang may hindi pagkakaunawaan. Hehe, siguro. Parehas kami ng asawa niya. Pangalan. Tatawagan ko lang si Brad. Tumango si Marshall. Sige po. Habang pinapanood si Casey na tumawag, masasabi ni Marshall na hindi ito isang hindi pagkakaunawaan. Ito ay ang katotohanan. Tumangala si Marshall sa babae dahilan para magkaroon ng eksena at umiling. Mukhang ngayon, ang vice-presidente ng Harmon-Field Chamber of Commerce ay kailangang palitan sa wakas ay nakalusot si Casey kay Brad. Pagka-connect ng tawag ay biglang na-disconnect ang phone ng babae. Ito ay sapat na patunay. Si Casey at ang babaeng iyon ay tumatawag sa parehong tao. Brad, nasaan ka ngayon? Tanong ni Casey, maingat na kontrolado ang boses niya. On the other end, Brad immediately responded with a sweet tone, "Honey, I'm at the chamber of." Ako, si Commerce, busy sa ilang bagay. Bakit mo ako tinatawagan ng maaga? Nawawala ka ba? Pinakinggan ni Casey ang boses niya, at parang ganoon din ang kapaligiran sa paligid niya. Nagangat siya ng tingin at lumabas sa mga tao. Isang makinis na Mercedes ang nakaparada malapit sa gilid ng plaza. Ang plaka ay eksaktong kapareho ng kanyang asawang si Brad. Dim it, UB, starred. You're out here keeping a mistress. Brad, nasa Chamber of Commerce ka ba talaga? Parang nasa labas ka, sa plaza. Inilipat ni Brad ang kanyang sobrang timbang na katawan at lumabas ng kotse, 4 na bodyguard ang nakasunod sa kanya. Nagmamadali siyang pumunta sa plaza, may kausap sa telepono habang papunta siya. Nanginginig si Casey sa stage. Sa pagtingin sa mahinhin na gawin ng babae, nahulaan na niya ang karamihan sa sitwasyon. Sa kabila ng galit na galit na galit na galit, nandoon si Marshall sa tabi niya, kaya kailangan niyang lumaban para mapigil ang kanyang emosyon. Natatakot siya na kapag nawalan siya ng kontrol dahil sa galit, masisira niya ang imahe ng isang Pino, intelektual. Babae. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao, sinusubukang pigilan ang kanyang galit, at binigyan si Marshall ng isang nakakainis na ngiti. Mr. Ortega. Parang may hindi pagkakaunawaan. Hehe, siguro. Parehas kami ng asawa niya. Pangalan. Tatawagan ko lang si Brad. Tumango si Marshall. Sige po. Habang pinapanood si Casey na tumawag, masasabi ni Marshall na hindi ito isang hindi pagkakaunawaan. Ito ay ang katotohanan. Tumangala si Marshall sa babae dahilan para magkaroon ng eksena at umiling. Mukhang ngayon, ang vice-presidente ng Harmon-Field Chamber of Commerce ay kailangang palitan. Sa wakas nakalusot si Casey kay Brad. Pagka-connect ng tawag ay biglang na-disconnect ang phone ng babae. Ito ay sapat na patunay. Si Casey at ang babaeng iyon ay tumatawag sa parehong tao. Brad, nasaan ka ngayon? Tanong ni Casey, maingat na kontrolado ang boses niya. On the other end, Brad immediately responded with a sweet tone, "Honey, I'm at the Chamber of Commerce, busy with some things. Why are you calling me so early? Are you missed me?" Pinakinggan ni Casey ang boses niya, at parang ganoon din ang kapaligiran sa paligid niya. Nagangat siya ng tingin at lumabas sa mga tao. Isang makinis na Mercedes ang nakaparada malapit sa gilid ng plaza. Ang plaka ay eksaktong kapareho ng kanyang asawang si Brad. D. Man it, UB, starred. Nandito ka sa labas at may ginang. Brad, nasa Chamber of Commerce ka ba talaga? Parang nasa labas ka, sa plaza. Inilipat ni Brad ang kanyang sobrang timbang na katawan at lumabas ng kotse, 4 na bodyguard ang nakasunod sa kanya.
Nagmamadali siyang pumunta sa plaza, may kausap sa telepono habang papunta siya. Oh, honey, nandito ang ilang mga taga-Chamber of Commerce. Pinag-uusapan nila ang mga plano para sa isang shopping mall sa Harmonfield. Napatingin si Casey habang papalapit si Brad. Ganun ba? Hindi ka naman nagsisinungaling sa akin, di ba? Honey, how could I lie to you? You must have misunderstood. I've got to go now. I'm tied up with work. Sa sandaling iyon, sumilay sa mga mata ni Casey ang nakamamatay na galit. Fine, mamaya na tayo mag-usap. May panandaliang pag-aalinlangan sa kabilang dulo. Oo nga pala, nabanggit mo na may dadalhin ka ngayon na kamag-anak ni Mr. Ortega. Don't worry, I have already handled the paperworks. She just need to come in and sign it. I'll hang up now. I'm swamped here. Huminga ng malalim si Casey. Sige, mag-usap tayo ng personal. Matapos ibaba ang tawag, ibinaling niya ang tingin kay Brad, na humihingal at tumatakbo palapit sa kanya. Nakipaglaban siya upang pigilan ang kanyang galit na sumabog na parang bulkan. Bumaling kay Marshall, pinilit niyang ngumiti. Mr. Ortega, pasensya na. Tumango si Marshall. No worries, bahala ka muna sa family matters mo. Maya-maya lang ay nagkagulo ang mga tao sa labas. Si Brad ay awkward na lumapit sa babaeng naglalakad sa kanyang aso, ang kanyang maikli at matabang katawan ay humahakbang patungo sa kanya. Habang papalapit siya ay huminto pa siya para pakinisin ang dalawang hibla ng buhok sa ulo. With a dramatic flourish, he asked, Stella, sweetheart, anong nangyari? Ang babaeng nakaupo sa lupa, si Stella Burns, ay tumangala sa kanya na puno ng luha ang mga mata. Hubby, minamaltrato ako. Gamulong si Brad at gumapang kay Stella, niyakap siya nito, at masuyong hinalikan sa bibig. Baby, andito ako, don't worry about anything. Teka, bakit ba ang bango ng bibig mo? Tinapik ni Stella ang mataba niyang ulo sa sobrang inis. Ang tanga mo. Kumain ng tae ang aso mo, at nang halikan ko ito, napunta lahat sa labi ko. Ano sa tingin mo? Nilingon ni Brad ang dalawang maliliit na aso, mapaglarong tinapik ang mga ito sa ulo. Mga bata, huwag ka nang kumain ng dumi. Tingnan mo ang ginawa mo sa bibig ng nanay mo. Mga manggugulo. Naiinis na pinagmasdan ni Casey ang eksena, halos mapang-anga. God asterisk man it, Brad, you're nothing but trash, only deserve to eat shit. Itinuro ni Stella si Casey, magsasalita na sana, ngunit bago pa niya magawa, sinugod na sila ni Casey at sinipa si Brad ng husto sa kanyang matabang puwitan. Aray! Napasubsob sa lupa si Brad. Natigilan ang apat na bodyguard, namutla ang mga mukha nila sa gulat. Mr. Yale sira ngayon. Walang ideya si Brad kung sino ang sumipa sa kanya, ngunit itinuro niya ang apat na bodyguard at sumigaw, sino yun? Kunin mo siya. Ang mga bodyguard, na nataranta, ay mabilis na tumugon. Mr. Yale, ito, si Madam. Madam. Aling Madam. Napabuntong hininga si Brad, kumukulo ang kanyang galit. The hell with it, wala akong pakialam kung sino siya. Si Casey, hindi nagabala, ay humakbang pasulong at binigyan si Brad at ang kanyang matigas na sipa sa kanyang puwitan. What the hell, Brad? Gusto mo na bang mamatay? Si Stella, nang makitang sinipa ni Casey si Brad, ay sumabog sa galit. Bakit mo sinasaktan ang asawa ko? Noon napagtanto ni Brad na nakatayo sa harapan niya ang kanyang asawang si Casey. Ang matinding sikat ng araw ay tumama sa kanyang mga mata, na naging dahilan upang makapanakit ito. Honey, ilusyon lang siguro to. Sinampal siya ng malakas ni Casey sa mukha. The hell with your illusion. Ako ito, tanga. Walang pagdadalawang isip, binato ni Casey ang isa pang sampal sa kanyang mataba na mukha, ganap na binaliwala ang kanyang imahe habang patuloy na hinahampas siya nito. Napahawak si Stella sa braso ni Brad dahil sa gulat. Hubby, nagwawala ang babaeng ito. Sa sobrang galit, hinampas ni Brad si Stella sa mukha. Sa impyerno kasama ka. Ikaw ang baliw. Akin siya. Asawa. Sa isang malakas na kalabog, bumagsak si Brad sa lupa bago si Casey.
Honey, patawarin mo ako. Itong babaeng to ang nang-aasar sa akin, niloko niya ako, bina-blackmail. Wala akong choice. Pinatira ko siya sa villa na ito dahil natatakot akong malaman mo. Milyon-milyon ang ginastos sa isang villa para sa kanya para maitago lang ako sa dilim. Sigaw ni Casey. Kung sinabi mo sa akin na ginugulo ka niya, ginawa ko na siyang bangkay ngayon. Mas maaga. Na. Brad, pwede bang kahit konti lang maging convincing ang mga kasinungalingan mo? Tinatawag kanyang hobby, tapos sinusubukan mo pa akong dayin. Sige, yun lang. Hiwalayan na kita ngayon. Wala kang makukuha kahit isang sentimo sa mga ari-arian. Gumapang si Brad sa harap ni Casey, desperado. Honey, please, patawarin mo ako kahit minsan lang. Natigilan si Stella. Hinawakan niya si Brad, hinayla siya pabalik. Ano ba ang pakiusap mo sa kanya? Babae lang siya na nagsisikap na manggulo. Anong magagawa niya? Sinipa ni Brad si Stella ng malakas. The hell with you. You're calling the CEO of the Rivers, Windstorm Group a troublemaker. Sa sandaling iyon, ang mga mata ni Brad ay nakatutok kay Marshall, na nakatayo sa sikat ng araw. Isang malamig na lamig ang bumalot sa kanya. Nanginginig ang katawan sa takot. Sinulyapan niya ang sugat sa binti ni Marissa. Sa sandaling iyon, nakaramdam siya ng nakamamatay na galit kay Stella. Hinablot ang isang kamao sa buhok ni Stella, kinaladkad niya ito paarap kay Marshall. Paumanhin. Mr. Ortega, na-offend ng B***h na ito si Marissa. Gagawin ko siyang pile ngayon. Upang patunayan ang kanyang katapatan, tumakbo siya papunta sa kotse, kumuha ng metal na tubo, at inihampas ito sa binti ni Stella. Ngumiti nang walang pakialam si Marshall. Ms. River, hindi ako sasali sa mga usapin ng pamilya mo. Isasama ko si Marissa para magamot ang sugat niya. Kabanata 553 ang larawan ni Shirley. Ibinalik ni Marshall si Marissa sa villa at mabilis na ginamo ang mga sugat nito. Matapos ilapat ang kanyang espesyal na formulated na pasa at pulbos ng pinsala, ang mga marka ng kagat mula sa aso ay halatang gumaling sa harap ng kanilang mga mata. Si Shirley, na tumutulong sa malapit, ay namangha. Marshall, ganoon ba talaga kahanga-hanga ang gamot mo? Binigyan ni Marshall si Shirley ng mahinang tapik sa ulo. Of course. Wala ka pang nakitang ganyan, di ba? Mag-iiwan ako ng ilang bote sa kotse para sa'yo, kung sakali. Ayoko niyan. Gusto kitang kasama araw-araw. Pinulupot ni Shirley ang braso niya kay Marshall, nag-aapoy sa tindi ang tingin. Natigilan sandali si Marshall. Naging napakaklingi ba ang cool, nakamamanghang Diyosa na ito mula sa Harmon Field. Ha! Okay. Pinisil ni Marshall ang namumula na pisngi ni Shirley. Kaya, nagpaplano ka bang manirahan, magretiro, at magsimulang magkaroon ng mga anak? Napabuntong hininga si Shirley, mabilis na kumalat ang pamumula niya mula sa kanyang pisngi hanggang sa kanyang tenga at pababa sa kanyang leeg. Sing-sing, sing-sing. Biglang tumunog muli ang telepono, naputol ang sandali. Saglit na natigilan si Shirley, saka itinuro ang telepono sa mesa. Sagutin ko ba? Oo, sige, sagot ni Marshall na seryosong tumango habang pinagmamasdan ang naguguluhang reaksyon ni Shirley. Si Marissa, na pinagmamasdan ng eksena, ay hindi napigil ang mapangiti, puno ng kaligayahan ang kanyang mga mata. Hinayla niya ang braso ni Marshall at bamulong, Marshall, dapat pumili kayong dalawa ng magandang araw para magpakasal. Ang nakikita ko kung gaano kayo kasaya ay talagang nakaramdam ako ng saya. Kapag natapos ko na ang lahat sa bahay, magre-retiro na ako at tutulong sa pag-aalaga sa mga bata. Si Marshall instinctively glanced at Shirley's stunning figure and then grinned. I'm thinking of having a dozen or so. You think you can handle all of them on your own? Nagliwanag ang mga mata ni Marissa, at hindi niya napigil ang matawa habang pinagmamasdan ang figure ni Shirley. Hihihi. Marshall, you little rascal. Tinapos ni Shirley ang kanyang tawag at sinulyapan sina Marshall at Marissa, parehong may suot na amused expression. Anong pinag-uusapan yung dalawa? Mukhang naguguluhan talaga si Marshall. Oh, may sinabi ba tayo?
Marissa. Ahahaha. Sa wakas ay hindi na napigilan ni Marissa, nakatutok pa rin ang mga mata niya kay Shirley. Sabi ni Marshall. Hahaha. Ay nako. Ang munting matandang babae na ito. Nagkunwari si Marshall na walang kakaiba at umiling, sumulyap kay Shirley. Wala akong ideya. Hindi na napigilan ni Marissa ang tawa na halos malaglag sa kakatawa sa reaksyon ni Marshall at Shirley. Si Shirley, na nakakaramdam sa sarili sa ilalim ng tingin ni Marissa, ay likas na sinuri ang kanyang damit. Tamang-tama ang akmang accentuating sa kanyang mga kurba. Hindi. Hinawakan ni Shirley ang sasakyan ni Marshall, hinayla siya palapit. Talagang may tinatago ka sa akin. Anong sinabi mo sa akin? Si Marshall ay patuloy na naguguluhan, nakatingin kay Shirley na may blankong ekspresyon. Hindi ko alam. Baka nakagat ng aso ang maliit na matandang babae, at nakakaapekto ito sa kanyang isip. Hahaha. Habang nagkukunwaring kamangmangan si Marshall, mas naging balisa si Shirley, at mas pinipigilan ni Marissa ang kanyang pagtawa. Tinuro niya si Shirley at tinukso, sabi ni Marshall. Plano niyang magkaroon ng 12 anak. Ang maselang mukha ni Shirley ay naging kasing pula ng hinog na mansanas. Nataranta, itinaas niya ang kanyang maliliit na kamao at sinimulang hampasin ang balikat ni Marshall. Niyakap ni Marshall si Shirley, hinayla siya palapit. I mean every word, so you'd better brace yourself. Ibinaon ni Shirley ang kanyang mukha sa dibdib ni Marshall, ang kanyang maliliit na kamao ay kumakamot sa kanyang dibdib na parang maliliit na kuko ng pusa, habang ang kanyang mahahabang at maputlang binti ay hindi mapakali. Pumasok si Amber sa sala ng villa at natigilan nang makita ang eksenang nasa harapan niya. Marissa, Ms. Don, anong nangyayari dito? Ngumisi si Marissa at sumagot. Pinag-uusapan lang nila ang pagkakaroon ng mga anak. Agad namang namula ang mukha ni Amber habang inaalala ang sitwasyon. Baka bumalik ako mamaya. Mabilis na humiwalay si Shirley mula sa pagkakayakap kay Marshall, na pinandilatan siya ng inis na titig. Ms. Jeneng, halika na. Tapos na. Sinulyapan ni Amber ang gulo-gulong buhok ni Shirley at ang malarosas nitong mukha, saka lumapit, bumulong sa kanyang tainga. Ms. Don, may balak ba kayong gawin ngayon? Napakurap si Shirley sa pagkalito. Ano ang gagawin? Itinuro ni Amber ang figure ni Shirley na may mapaglaro ngunit seryosong ekspresyon. How about I tell them to push the meeting to tomorrow? You two can stay home and take care of the baby-making business. Halos himatayan si Shirley sa kahihiyan, pulang-pula ang mukha. Itinaas niya ang kanyang kamay at hinampas si Amber sa ulo, pabulong. Ang kulit mo Amber, anong pinagsasabi mo? Inilabas ni Amber ang kanyang dila, pagkatapos ay tinulungan si Shirley na ayusin ang kanyang gulong buhok at damit, habang nakangiting sinabi, Ms. Don, dumating na ang team ni Ivy sa Harmonfield. Inihanda na nila ang panukalang disenyo ng produkto para sa pag-endorso ng tatak ng Don Group ngayong quarter, naghihintay lamang ng iyong pagsusuri at pag-aproba. Nag-schedule ka ba ng oras para pumunta sila? Saglit na kinalma ni Shirley ang sarili, sumulyap sa akin. Dumiretso siya sa villa para sa meeting. Kapag natapos na natin ito, mayroon pa akong isa pang pagpupulong na dadaluhan. Makalipas ang kalahating oras, dumating si Ivy sa Vista Lake Villa. Hi, Mr. Ortega. Ang mga mata ni Ivy ay kumikinang sa tuwa. Tumango si Marshall, saka tumayo at umupo sa tabi ni Marissa. Makakausap ka. Hello, Ms. Dickinson. Ikanaway ni Marissa ang kanyang kamay, nakangiti ng matamis. Marissa, it's good to see you again. You look so much better than before. Napangiti si Marissa, puno ng kulubot ang mukha, parang bulaklak na namumukadkad. I've been living the good life with Marshall. Ngayon, ginawa niya akong big boss, at nasasanay pa rin ako. Ngumiti si Ivy, iniugnay ang kanyang braso kay Marissa, at saka mabilis na sumulyap kay Marshall. Mr. Ortega, mananatili ka ba sandali sa Harmonfield? Ngumiti ng mahina si Marshall. Hindi pa sigurado. Maya-maya lang ay nagring ang phone ni Marissa.
Ang caller ID ay si Finley, ang direktor ng PR team para sa International Chain Group ni Marissa. Hello, Marissa. Kinumpirma ng Outreach Department sa Brighton University ang petsa ng pagpirma para sa donation agreement. Maginhawa ba para sa iyo ang 10 a.m. bukas? Sinulyapan ni Marissa ang kanyang mga binti at huminto saglit bago sumagot, sige, ipaalam sa paaralan na 10 a.m. bukas. Ang grupo ni Marissa ay nag-donate ng 300 milyon sa Brighton University upang magtatag ng pondo para sa mga estudyanteng may kapansanan sa pananalapi. Ito ang pangalawang pangunahing bagay sa agenda para sa kanyang paglalakbay sa Draconia. Marshall, mukhang kailangan kong pumunta sa Brighton ngayong gabi. Kung hindi, hindi ako makakarating bukas. Umaga. Napatingin si Marshall sa mga binti ni Marissa. Sige, ihahatid na kita doon. Wala naman akong masyadong gagawin dito sa Harmonfield. Magandang pagkakataon para tingnan si Brenda. Ms. Jenang, mangyaring mag-book ng 2 high-speed train ticket para sa amin. Ang pagsakay sa tren ay mas maginhawa kaysa sa paglipad. Nakuha. Mabilis itong nag-log-in sa bukang site, naghanap muna si Amber bago umiling sa panghihinayang. Mr. Ortega, sold out na lahat ng business at first class na ticket para sa totoong gabing ito. Second class seat na lang ang natitira. Nagkibit-balikat si Marshall. Okay ang second class seats. Hindi naman kami mapili ni Marissa sa upuan. 4 na oras lang ang biyahe papuntang Brighton. Sige, ipapabook ko na. Nagningning ang mga mata ni Ivy. Pupunta ka sa Brighton University. Tumango si Marissa. Yes. Ms. Dickinsons, may kailangan ka ba? Kabanata 554 na mukhang magkapatid. Laking gulat ni Ivy nang mabalitaan niyang magde-donate si Marissa ng 300 milyon sa Brighton University para magtayo ng scholarship fund para sa mga estudyanteng nangangailangan. Marissa, I have a sponsored student who is also attending Brighton University. I was just getting ready to send her some birthday gifts and living expenses today. Natuwa si Marissa, Ms. Dickinson, napakabait mo. Gumagawa ka ng kahangahangang bagay. Magkano ang binibigay mo sa kanya bawat buwan? Binigyan ko siya ng 3,000 Draconia coins para sa mga gastusin sa pamumuhay, na may karagdagang pondo para sa matrikula at anumang aktibidad na may kinalaman sa paaralan. Nitong mga nakaraang taon, humigit kumulang 100,000 sa isang taon, walang pag-aalinlangan na sumagot si Ivy. 100,000. Ang dami. Gulat na bulalas ni Amber. Oo. Tumango si Ivy. Ang kanyang pangalan ay Rhea Chandler. Nabanggit niya na ang mga gastos sa Brighton ay medyo mataas. Sa napakaraming aktibidad bawat buwan, halos hindi ito nasasakop ng 3,000. Kaya nga pinag-iisipan kong dagdagan ang allowance niya, para makapag-focus siya sa pag-aaral niya ng walang financial strain. Umiling si Amber. Hindi ka ba nag-aalala na ang pagbibigay sa kanya ng sobra ay baka masira siya? Maaari itong humantong sa ilang mga awkward na sitwasyon mamaya. Ngumiti ng mapait si Ivy. Noong nag-aaral ako, napakahirap ng pamilya ko. Alam ko mismo kung gaano kahirap ang paghihirap para lang makapag-aral. Pero, kung ikukumpara dati, siguradong mas mataas ang gastos sa paaralan ngayon. Ayos lang. Malaki na ang kinikita ko ngayon, para mabigyan ko pa siya ng kaunti para kaso ang pasanin niya. Tumango si Amber ngunit hindi na nagsalita pa. Hinawakan ni Marissa ang kamay ni Ivy. I'm actually heading to Brighton University. Let me take the money and deliver it to the girl for you. Agad naman siyang kinawayan ni Ivy. Marissa, naiintindihan ko. Kapag mahirap ka, pinakamalakas ang pride mo. Kung ang alinman sa atin ay personal na magbibigay sa kanya ng pera, maaari itong makapinsala sa kanyang pagmamataas. I'll transfer it through the funding account instead. This way, hindi niya mararamdaman na parang naaawa siya. Tumango si Marissa. Totoo yan. Hindi ko naisip iyon. Napaka-consider mo. Sinulyapan niya si Shirley na abala, pagkatapos ay ibinalik ang tingin kay Ivy, ang mga mata nito ay kumikinang sa sarap. Bumulong siya kay Marshall, Marshall, parang gusto ka talaga ni Ms. Dickinson.
I think that's great. Tumingin si Marshall kay Marissa, na aliw sa kanyang pananabik, at umiling. Kailan ka pa mahilig magchismis? Ang boring mo. Umalis ka na. Binigyan siya ng galit na tingin ni Marissa. Magulo ka. Habang pasulyap-sulyap siya sa iba pang magagandang babae sa lounge, isang pilyong ngiti ang naglalaro sa kanyang mga labi. Hindi na mahihirapan si Marshall sa paghahanap ng mapapangasawa, hehe. Sa 11 a.m., pagkatapos tulungan ni Casey si Marissa na tapusin ang mga kinakailangang papeles para sa Chamber of Commerce, sinamahan ni Marshall si Marissa sa Harmonfield High-Speed Rail Station. Pagpasok nila sa istasyon, napansin ni Marshall ang isang mag-ina na mabagal na naglalakad sa unahan nila. Ang ina, humigit kumulang 50 taong gulang, ay nahihirapang maglakad. Mabilis na hinuhan ni Marshall na malamang na may sakit sa puso ang nasa katanghaliang gulang na babae. Ang mga namuong dugo na nakaharang sa kanyang coronary arteries ay nagdudulot sa kanya ng paghihirap ng ganito. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, hindi magkakaroon ng agarang panganib sa kanyang buhay. Gayunpaman, ang anumang biglaang pisikal na paylay ay maaaring maging sanhi ng pagbara ng clot sa arterya, na posibleng humantong sa isang nakamamatay na atake sa puso dahil sa kakulangan ng daloy ng dugo sa puso. Saglit niyang naisip ang pagpasok upang tumulong na alisin ang namuong dugo na gumugulo sa kanya sa loob ng maraming taon. Gayunpaman, sa mga tagalabas, malamang na siya ay makikita bilang isang scammer. Ito ay hindi isang sitwasyon kung saan siya ay maaaring mag-alok ng tulong ng hindi nagtataas ng hinala. Hindi siya santo at hindi niya mailigtas ang lahat. Ngunit may isang bagay tungkol sa babaeng naglalakad sa tabi niya na pumukaw sa kanyang interes. Sa sandaling nakita ni Marshall ang kanyang likod, bigla siyang nakaramdam ng matinding deja vu. Isang pakiramdam na hindi pa niya naranasan noon. Ang istasyon ay abala sa mga taong patungo sa Brighton, at hindi nagtagal ay nawala ang mag-ina sa karamihan. Medyo masikip ang mga second-class na karwahe, at nagbenta pa ang istasyon ng ilang standing ticket. Dumaan sina Marshall at Marissa sa karamihan at sa wakas ay nakahanap sila ng 2 upuan sa ikatlong hanay ng karwahe. Ang mga pangalawang class na upuan ay inayos sa isang 3 dagdag 2 na kaayusan 3 upuan sa isang gilid at 2 sa kabila. Bumili si Amber ng mga tiket para kina Marshall at Marissa, na para sa 2 sa 3 upuan sa isang tabi. Nang maupo na sila sa kanilang mga upuan, nagulat sila nang makita nila ang mag-ina na mayroon sila. Nakatagpo sa istasyon ay nakaupo sa parehong hilera. Paputol-putol ang pag-ubo ng ina. Ang dalaga ay nakaupo sa tapat ng pasilyo mula sa kanyang ina, patuloy na humahabi sa karamihan upang alagaan siya. Pagkakita nito, tumayo si Marshall at sinabing, "Miss, hayaan mo akong lumipat ng upuan sa iyo para mas maalagaan mo ang iyong ina." Nagpapasalamat na tumanggo ang dalaga. Nang magtama ang kanilang mga mata, ang dalawa ay saglit na natigilan sa sobrang pagkakilala. Sa gitna ng karamihan, nakaramdam sila ng hindi inaasahang koneksyon. Natigilan si Marissa. Mula sa side profile ni Marshall at ng dalaga, kapansin-pansing magkatulad ang kanilang mga mata, ilong, at maging ang hugis ng kanilang mga labi. Sa unang tingin, talagang magkapatid sila. Talaga bang may kapansin-pansing pagkakahawig sa pagitan ng isang lalaki at isang babae? Saglit na natigilan si Marshall, habang nakatingin sa dalagang nasa harapan niya. Bahagyang namula ang babae. "Well, salamat, sir." Hindi maiwasan ni Marshall na titigan ang kanyang matikas na figure at magandang mukha. Isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng init at pagkakilala sa kanya, na parang ang pakiramdam na ito ay nagmula sa isang malayong memorya ng pagkabata. Pinagmasdan ni Marshall ang figure ng babae na nawala sa karamihan, nawala ng pag-iisip saglit, pagkatapos ay umiling na may nakakalokong ngiti. Paano siya nakakaramdam ng ganito? Posible ba magkaroon ng isang matagal nang nawawalang kapatid na babae? Ang dim old Fred na iyon ay hindi kailanman gustong magsalita tungkol sa mga bagay na ito. Para siyang nakatakas sa kung saan. Napansin ni Marissa ang hirap sa paghinga ng nasa katanghaliang gulang na babae at nag-aalalang nagtanong, "Masama ba ang pakiramdam mo?" Tumango ang babae.
Oo, may mga problema ako sa puso sa loob ng maraming taon. Nabalitaan ng anak ko na may ospital sa Brookhaven na baka magagamot ang kalagayan ko, kaya dinala niya ako dito para magpasuri. Pero pagdating namin, wala silang nakitang mali, kaya wala kaming choice kundi bumalik. Pagkabalisa. Noong una, akala ko sa regular na tren na lang tayo sasakay, pero pinilit ng anak ko na sumakay ng high-speed tren. Sinabi niya na ang mga tao sa mga high-speed na tren ay mas pino, at ang biyahe ay mas comfortable isa hindi ako makipagtalo sa kanya, kaya pumayag ako. Ang aking anak na babae ay napakabuting babae. Siya ay pumapasok sa paaralan sa araw at nagtatrabaho ng part-time sa isang hotel sa malapit. Inubos niya ang buong taon niyang sweldo para dalhin ako dito para magpagamot, pero wala kaming nakuhang resulta. It really breaks my heart. Sa likuran nila ay nakaupo ang isang batang mag-asawa na nasa edad 30s, kasama ang kanilang dalawang anak, mga 10 taong gulang. Narinig ng babae ang pag-uusap ni na Marissa at ng nasa katanghaliang gulang na babae at ngumisi, na nagbubulungan. Walang pera. Anong ginagawa niya sakay ng high-speed na tren? Sobrang taki. Parehong narinig ni Marissa at nang medyo may edad na ang pangungutya ng babae. Ngumiti lang sila at umiling. Pareho silang nakatanggap ng ganitong pangungutya ng hindi mabilang na beses at matagal nang nasanay sa malupit na pag-uugali ng mga taong tulad nito. Kabanata 555 Phoenix Emerald Pendant. Ang maliksi ang weten sa likod ng Manjay True Maria de Rester Pares ng inaat. Nakilala ka ni Bergautier na Sendo Osmodskay pati na rin ang kanyang 20 talk anniversary ay nagsususog ba siya? May pagmamalaki dito ang model-aged na babaeng Gate Arthur Deginer at She's Geseng Anweret. Mga kapareha sa Apbognor cover Airy War isang ontol na salita. My daughter is muting dear nun bot. Banigbaka ang Kane sa kampo bang Lady Wars you're not. Ang Pyre Amiye Vornley at Inestunet Thief. Tom Janalet at Mom I'm Marge Leff. Seeing Joannel A. Spemenor Martin also reduced here and her daughter Brenda, and they. Lamang pagkatapos ay isang pananalapi maghurno out the find. Hindi. Si Anthony Rome ang batang lalaki mula sa pamilya Setend ay nagsasampay ng plastic toy wand. Maging accordingly ang sinumatid down something emerit. Maynard Quasiti Beno pack up ang mga nahulog na ari-arian, siyang bilang ang grids edad datani. Mangyaring maging kaunti. Magaling si Bum hear her. Satni Mortar Bonnie Meyer engrossed in her phone suddenly lock up in puot, who are you to tell what to do? It's our supposed to be play. Mabilis na pumagitna si Mars. Tama na. Alis na tayong lahat. Folk locally. Marne you at scary. Hindi ko sinasadya. Palihim na ikinulong ni Sonny ang mga nakakalat. Lumapit ang konduktor ng tren at sumulyap. Nang makitang wala ng gulo, umalis siya. Nawala si Robot sa kanyang musika kasama ang mga dispenses bago ang pagsandok ng ilang mga nakakalat na bagay sa lupa. Sumayaw siya pabalik sa pamilya sa likod niya, umiling at naisip na may isa pang pares ng irresponsibleng mga magulang na may dalawang ligaw na lad then something caught his eye among the boring scatter about Marge's bag isang emerald pendant na inukit na may phonic ang mga gilid nito na bumubuo ng hindi regular na hugis. Sa malapit na inspection, napagtanto niyang bahagi ito. Sa bahagi ng isang intern dragon at phoenix motif. Naalala niya na si Old Fred ay may katulad na emerald pendir kahit na ang itinampok niya ay isang dragon. Halos bumagay ang emerald pendant ni Old Fred sa hugis nitong isang ito. Natigil ang pag-abot kay Marshall nang mabilis itong tinapik ni Marge sabay ngiti. Konting trinket lang. Binili ko para masaya, she said. Tumango si Marshall at binawi ang kamay. Nang mag-repack sina Marge at Marissa, napagpasyahan nilang itabi ang pakete sa halip na itabi ito sa itaas. Hindi nagtagal, si Danny sa hilera sa likod ay nagsimulang tumalon at hinampas ng paulit-ulit ang upuan nina Marge at Joanna. Kumunot ang noo ni Marge, gusto siyang hilingin na huminto, ngunit sinaman siya ng tingin ni Bonnie, kaya binitawan niya ito. Makalipas ang ilang sandali, napagod si Danny sa pagtalon at nagsimulang kumain ng merienda, itinapon ang basurahan. Ang masama pa, ang kanyang ama,
si Horace Rhys, ay itinukod ang kanyang walang sapatos na mga paa sa upuan sa unahan, na pinupuno ang hangin ng hindi kanais-nais na amoy. Hindi na makatiis, lumingon si Marisa at nagtanong, pwede bang patahimikin mo ang iyong anak at ibaba mo ang iyong mga paa? Medyo sobra na ito. Sa masikip na aisle, hindi makita ni Marshall ang nangyayari. Galit na tinuro ni Horace sina Marisa at Marge, sumisigaw. Sino ka sa tingin mo? This high-speed rail isn't yours. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatan na boss kami sa paligid? Magwala ka. Pagkaraang huminto saglit, hindi nasisiyahang sinabi ni Joanna. Ang ginagawa mo ay wala sa linya. Tumingin sa paligid ang basura ng iyong anak ay kung saan-saan, at ito ay nasa ibabaw ng aking ina at sa aming mga upuan. Bilang isang ama, hindi ba dapat kang magpakita ng magandang halimbawa? Ang paglalagay ng iyong mga paa sa ating mga upuan angkop ba iyon? Dahil doon, tumayo si Bonnie at tinulak si Marisa. Ano ba kayong mga tao? Umasta kayo na parang hindi kayo nakasakay sa high-speed na riles. Ano ang pinagkukumpara at pinagtatalunan ninyo dito? Gumagawa kayo ng eksenang walang modo. Si Horace ay nagbigay ng mapanuksong tingin kay Joanna. Dahil hindi ka pa nakasakay sa high-speed rail kanina, hahayaan ko na itong dumausdas. Pero kung patuloy mong iniistorbo ang anak ko, huwag mong asahan na magiging magalang ako. Mabilis na humakbang si Marge sa harapan ni Joanna. Fine, hindi kami makikipagtalo sa'yo. This. Ngunit pagpapalaki ng mga bata, tulad ng sinisira mo lamang sila. Bigla namang sinampal ni Bonnie ang mukha ni Marge. Paano mo ako masasaktan? Napabuntong hininga si Marge, tinakpan ang pisngi niya. With a harsh shove, Bonnie snapped, gagawin ko lahat ng gusto ko. Anong gagawin mo dyan? Pulubi ka. Hindi na makatayo, naitulak ng malakas si Marge kaya nahulog siya sa aisle, nagkalat ang laman ng kanyang bag. Nakahiga siya, namumutla ang mukha, nahihirapang huminga. Sa isang sandali, ang karwahe ay nagkakagulo. Noon lang napansin ni Marshall ang nangyayari. Mabilis niyang tinanggal ang kanyang earphones at nagmamadaling tumulong kay Marge sa acupuncture. Kung hindi siya nagamot kaagad, baka na-suffocate na siya. Nang makita si Marge sa lupa, napangiti si Bonnie. Sinusubukang hilahin ang isang scam sa riles, ha? You also it one didn't touch her, kung may mangyari man, huwag mo akong sisihin. Hindi pinansin ni Marshall ang kanyang mga panunuya at tumutok kay Marge, maingat na nagsisikap na patatagin siya. Sumigaw si Bonnie, guys, be my witness in this matter, hindi ko siya pinagbuhatan ng kamay. Kung may mangyari man, hindi ko kasalanan. Manahimik ka, senggal ni Marshall sa kanya. Mabilis siyang naglabas ng silver needle at ginamo si Marge, nabawasan ang stasis ng dugo malapit sa puso niya. Unti-unting namumula ang kanyang mukha. Pagkatapos, sa isang mahigpit na tapik sa kanyang likod, si Marge ay umubo ng kaunting dugo, ang kanyang paghinga sa wakas ay bumabalot. Tumingin si Marge kay Marshall, nakaramdam ng ginhawa sa loob ng ilang taon na hindi niya naramdaman. Alam mo gamot. Bahagyang tumanggo si Marshall. Medyo alam ko. May namuong dugo ka sa dibdib mo, malamang nanataman ka ng mabigat na bagay matagal na ang nakalipas. Dahil hindi ito naalis, humantong ito sa mga komplikasyong ito. Sa sandaling iyon, lalong naalarma si Marge. Napansin niyang ang emerald pendant na nalaglag niya ay pinulot ni Danny. Nay, gusto ko itong pendant. Sabi niya, bago pa makasagot si Bonnie. Nabalisa si Marge at sumigaw, ibalik mo sa akin ang pendant ko. Tumanggi si Danny at kumari pa ng takbo. Humakbang si Bonnie sa harap ni Marge, nanunuya. Isang lumang pendant lang hindi gaanong halaga. Eto, kumuha ka ng $10. Sa isang malakas na sampal, hinampos ni Marshall ang mukha niya. Sino ka sa palagay mo para kumilos ng may